Isang mapagpalang umaga mga kapanalig. Saang dako man tayo naroroon ngayon, tanggapin natin ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Welcome po muli sa ating online Sunday service. Ngayon, ating hingin ang presensya ng ating Panginoon. Yes God, hallelujah Jesus, hallelujah. Hallelujah God, hallelujah. Lord, maraming salamat po sa isang buong linggo. Salamat po Panginoon sa araw-araw na kami ay iyong ginagabayan. Salamat Jesus dahil hindi mo kami pinabayaan kailanman. Salamat po Panginoon dahil ang pagmamahal mo ay wagas na lagi naming nararamdaman. Ngayon, Lord, gabayan niyo po kami sa isang Sunday service na naman God, na Lord, marami po kaming matututunan mula sa inyong mga salita. Hinihiling po namin Panginoon na kami ay basbasan at maraming mabless Panginoon sa service na aming ibibigay sa inyo ngayon. Lord, hinihiling namin Panginoon na i-touch mo ang bawat kapatid namin na mapanood Panginoon ang Sunday service na ito, Lord God. Maraming salamat po Panginoon. Hinihiling po namin ang inyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. So, kumusta mga kapatid? Noong nakaraang linggo, ating pinagdiwang ang Father's Day. Kumusta po ba ang inyong pagdiriwang? Napasaya niyo po ba ang inyong mga tatay? Tiyak ng ating mga tatay ay napakasaya dahil muli naparamdam natin ang ating mga pagmamahal sa kanila. Gaya ng ating Panginoong Amang nasa langit. Tiyak din ang kanyang ligaya sapagkat nakikita niya ang kanyang mga anak dito sa mundo na nagtitipon-tipon at nagmamahalan. Natatandaan ko pa nga ang sabi ni Pastor noong nakaraang linggo, hindi kailanman tayo naging abala sa ating Panginoong Amang nasa langit. Kung tayo ay kakatok, tayo ay kanyang pagbubuksan. Kung tayo ay hahanap, tayo ay makakakita. At kung tayo ay hihingi, tayo ay makakatanggap. Kung kaya't bilang mga anak ng Diyos, huwag din nating kalimutan na tayo ay magpasalamat sa Kanya at magbigay papuri. Ngayon, sa pagkakataong ito, akin pong inaanayahan ng lahat na tumayo, humanap ng magandang lugar upang magbigay papuri sa ating Panginoon, sumayaw at awitan siya ng may buong galak at ng may pagmamahal. So now, let us welcome our praise and worship team. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shikara ba 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 ba. Shikara la 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 la. Shikara la 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 la. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Lord. Dahil, Lord, mapapapurihan ka na naman namin, Lord Jesus. Mabibigyan na naman namin, Panginoon, yung papuri, Panginoon, na hinahanap-hanap mo sa amin, Lord Jesus. Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, kung Lord, nagkukulang kami, Panginoon, sa araw-araw, O Lord. Kung hindi namin ganun nabibigay, Panginoon, yung time, Panginoon, na kailangan namin ibigay sa iyo, Lord Jesus. Lord, pero sa kantang to, Panginoon, Lord, iba ka, Lord. Wala kang katulad, O Lord Jesus. Wala kang katulad, Lord. Lord, sa paulit-ulit namin kasalanan, Panginoon, Lord, paulit-ulit mo rin kami pinapatawad, Panginoon. Lord, hindi ka maitutulad sa tula, Panginoon. Pagkat, Panginoon, yung kabutihan mo, Lord Jesus, yung kadakilaan mo, Panginoon, hindi matutumbasan ng mga salita mo, Lord Jesus. Mga kapatid, sabi sa Salmo 101:2, kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayong may kagalakan sa Panginoon. Paglingkuran niyo, Panginoon, ng may kagalakan. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa kagalakan. Amen. Habang kinakanta natin itong walang katulad, umawit tayo ng may galak at magpasalamat sa Panginoon. Amen. Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita
katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, walang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. 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 Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo, Panginoon. Wala ka talagang katulad, O Lord. Panginoon, gawin mo naman kami, Panginoon, nakawangis mo, O Lord Jesus. Lord, salamat, Panginoon, at pinili mo kami, Panginoon. Pinatawad, Panginoon. Lord, gawin mo rin po kami mabuti, Panginoon, katulad mo, Lord Jesus. Gawin mo kami, Panginoon, maging mapagpakumbaba, O Lord Jesus, katulad mo. Lord, sa kasunod na kanta, Panginoon, Lord. Lord, nawa, Panginoon, yung puso mo, Panginoon. Maging ganun din sa amin, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
is all I need. Take everything. If more of you means less to me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. You are life. You are my life and my treasure.
of me. Take everything away. It's all of you. It's all I need. Take everything. If more of you is less of me, take everything. It's all of you. It's all I need. Take everything. If more of you is less of me, take everything. That's all of you. It's all I need. Take everything. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Na Lord, yung presensya mo, Panginoon, yung nangunaw, God. Lord, naniniwala akong, Panginoon, na God, yung mga chains, Panginoon, Lord, nawala na, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Lord, salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa pagpapatawan mo, Panginoon. God, alam ko, Panginoon, lahat ng struggles, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, yung mag-aalis ng Lord Jesus. Basta't magtiwala lang kami sa iyo, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. God, totoo nga, Panginoon, God. The more we expect your presence, Panginoon, Lord, mas lalo ka lumalapit sa amin, oh God. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na to, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen! Tunay ngang napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Kung kaya't huwag tayong makakalimot palagi sa Kanya na magpuri at magpasalamat. Ngayon, atin namang gunitain kung paanong tayo iniligtas ng ating Panginoong Hesus. Ang tinapay na ito ay sumisimbolo sa Kanyang katawan na nagpakasakit, pinaghahampas, nasugatan upang tayo'y maligtas sa ating mga kasalanan. Ang inumin namang ito ay siyang nagpapaalala ng pagdanak ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y luminis at lumaya sa ating mga kasalanan. Gaya nga ng sabi sa unang aklat ng Korinto, chapter 11, verses 23 to 25. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Pagkatapos nilang kumain, ganon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Manalangin po tayo. Yes, God, hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo, Panginoon, sa pagpapakasakit, Panginoon, sa pagpapahampas, Panginoon, ng inyong katawan, Panginoon, sa pagpapako sa krus, Lord God, upang kami, Panginoon, ay maligtas. Kung kaya't, Panginoon, kami ngayon ay nabubuhay. Lord, thank you po, Panginoon, sa araw-araw na paggabay niyo sa amin. At Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na kami ay magpuri sa iyo sa araw-araw, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami pinabayaan kailanman. Noon, ngayon, at hanggang sa walang hanggan, Lord God. Lord, dinadalangin ko, Panginoon, na kami ay patuloy na mapalapit pa sa iyo, Panginoon. This all I ask and pray in Jesus' name. Amen. Gawin po natin to.
Para sa ating tithes and offering, atin pong pagbulay-bulayan ang nasusulat sa Aklat ng Malakias chapter 3 verse 10. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo, upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan, at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Amen. So, unahin po nating ibalik ang pagpapala sa ating dakilang tagapagbigay ng may kusang loob at may buong puso, sapagkat ito'y nakikita ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Dakilang Ama na tagapagbigay, maraming salamat po sa araw-araw na biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Salamat, Lord God, sa kahit hindi namin hinihingi ay ibinibigay po ninyo. Lord, salamat po dahil kahit minsan di mo pinabayaan, Panginoon, na mawalan ng pagkain ang aming hapagkainan. Lord, sa mga ibinibigay mo, Lord God, patuloy po namin kayong pupurihin at pasasalamatan. Lord, patuloy niyo po kaming biyayaan ng siksik, liglig at tag-uumapaw na biyaya. In Jesus' name, Amen. And now, let us give with a cheerful heart. Ushers, please. At sa iba pa po nating mga kasama, maaari po nating iabot ang ating mga love offerings and tithes sa ating mga life group leader. Maraming salamat po and God bless you more. At ngayon, tayo naman pong dumako sa pinaka-importanteng bahagi ng ating Sunday service, ang pakikinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Let us welcome Sister Chow-Yen Sabado. Magandang umaga po, Church. Welcome back sa ating Hope Bataan Online Sunday Service. I hope na na-enjoy kayo yung worship natin kanina. Kasama natin si Nicoleta kasi Chris. And I hope and pray na enjoy din kayo yung last Sunday service, which is yung Father's Day natin. And once again, I want to thank you for lahat ng mga tatay. Maraming salamat dahil na alam ko, hindi siya madali maging isang mabuting na ama. Pero maraming salamat sa effort nyo, sa mga hardworking nyo, para mabigay ng anong yung kailangan sa mga family nyo. Maraming salamat. And I really pray na God will give you all the strength and all the things that you need so you're able to bless your family. Amen. And now I want to thanks also for those na who really commit their life to serving in our church. Kahit papano, kahit na alam ko na hindi tayo open pa yung church para sa Sunday service natin. Pero I really thank you kasi I know that some of you really commit yung mga time nyo para ma-serving kahit through this online Sunday service, no? You really commit yourself to helping us in serving the Lord sa kingdom niya. Salamat sa mga sharing, sa mga praise and worship team. Maraming salamat dahil lang sa inyo na bless din kami ni asawa ko, which is Pastor Lucky. Amen. So ngayon, before I start to sharing the word of God, let us pray muna. Amen. Hallelujah, Jesus. Lord, just thank you, Father God, for this wonderful day that you have given to us. Lord, we thank you for your grace and mercy that in this morning, oh Father, we feel of your great love, oh Father, God, toward us. Lord, today, oh Father, God, Lord, as we hear your word, Jesus, Lord, I pray that you open up our heart, you open up our mind, oh Father, to see the beauty of you, Jesus. And God, Lord, I pray, oh Father, God, Lord, everything, oh Father, God, Lord, I'm going to share today, Father, Lord, it is just coming from you, Jesus. Holy Spirit, guide me. And God, Lord, give up the pure heart before you. Nagpapakumbaba kami na rinig yung salita mo. Lord, just thank you. And we commit this day into your hand. In Jesus' name we pray. Amen. And so today, I want to share with you the topic ay the miracle of Jesus, which is ang himala ni Jesus Cristo. And we know in the Bible, God keep performing the miracle. Kahit in the book of Genesis, until Jesus come, the miracle of Jesus Christ is still continue. Until this day, whatever that people is doing in the name of Jesus, God is still performing His miracle through our life. So ngayon, we were looking into the miracle of Jesus.
God is doing all the miracle, hindi dahil gusto niya perform lang. Hindi siya dahil na gusto niya ma-show lang yung power niya. Pero God is doing all these miracle dahil gusto niya na tayo malapit sa Kanya. Ay gusto niya tayo maniniwala siya ang Diyos ng possible. He is the God of possible. So today, I want to share with you the 4 miracles of Jesus. So let us learn from the miracle of Jesus Christ. Amen. So the first miracle, what Jesus had done is the miracle of authority. Jesus is the 100% God, and He came down to the world to become 100% man to show na sino siya talaga sa buhay natin. In the Bible, God say, Jesus had the miracle of authority. God is the God of heaven and earth. He can do all things. And Jesus have the authority to do all things. Diba sabi in the book of Matthew chapter 28 verse 18, sabi niya dito, lumapit sa kanila ni Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So in English, sabi niya, all authority in heaven and on earth have been given to me. So Jesus Christ has all the authority to do all things. Because He is God. Just by the word that's spoken from His mouth, He is able to do all things. So we learn from this story in the book of Matthew chapter 28 verse 23 to 24. Sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya. Eh habang nalalaya sila, bilang lumakas ang hangin at halos matabunan na ng malalaking alon ang kanila bangka. Natutulog noon si Jesus. Kaya, nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising. Panginoon, ilinitas niyo po kami. Manunod na tayo, sabi yung mga disciple niya. Sumagot ni Jesus, bakit kayo natatakot? Kaliit na iyong pananampalataya. Gumangon ni Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon at bilang kumama ang tubig. At that moment, Jesus showed His authority. He is able to calm the storm. So ano naman meron tayo sa buhay natin ngayon? God is able to calm your storm. Amen. So in the same way, in the book of Matthew chapter 8, verse 28 to 32, this is the time Jesus restored 2 demon-possessed men. Let us read. Nang dumating siya sa kabila ng lawa, sa lupain ng mga Gadareno, sinasubong siya ng 2 lalaking galing sa mga kuwebang libingan. Ang mga lalaki nito, sinasaniban ng masasamang espiritu. Napagkababangis nila, kaya walang nakakadaan doon. Sumigaw sila kay Jesus. Ano ang pakialam mo sa amin? Ikaw ng anak ng Diyos. Pumunta ka ba rito para pahirapan kami nang wala pa sa takdang panahon? Sa di kalayuan ay may lalaking kawan ng baboy na manginginain. Nakiusap ang masasamang espiritu sa kanya. Kung papalayasin mo kami, payagan mo na lang kami pumasok ng mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, sige, umalis kayo. Kaya lumabas ang masasamang espiritu sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Natabuan ng buong kawan ng baboy, pababa ng buro. Natuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Ito ang Panginoon natin. He have the miracle of authority. And meron siya ng lahat ng kapangyarihan. He can order yung mga storm to calm down. He can order even yung masasamang yung espiritu, lumayos sila. And God also is the God who able to cast out the demon. So God have the authority to do all these things. So many people now in the day, na-experience nila yung miracle of Jesus Christ. Meron sila na answer prayer. Pero, they still don't have the 100% trust in the Lord sometimes. They still keep worrying their life and their future. God have authority over all creature. God have the authority over your sickness. God have the authority over your broken marriage. And God also have the authority over your financial. When this time, yung mga tao minsan walang silang trabaho, di kayo alam saan galing yung mga income nyo. Pero, remember that God have the authority to bless you with more. Amen. So, whatever that Jesus have,
we also have. Sabi in the book of John 14 verse 12 to 14, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa din ng mga ginagawa ko. At hingit pa rito ang magagawa niya dahil pumunta na ako sa Ama. At anumang ang hiningin nyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko na kanya anak. Verse 14, oo, gagawin ko ang anumang hilingan nyo sa aking pangalan. Ask, and it will be given to you. Knock, and the door will be open to you. Seek, and you will be find. Ask the God for the authority. So we able to do the same like Jesus. And Jesus say, we are able to do greater thing than Him. God has given us the authority to do all things. To cast out the demon. To heal the sick. Ano yung meron si Jesus Christ noon, meron din tayo ngayon. So God has given us this authority, and God wants us to exercise our authority, the power of God. So how to exercise our authority? Sa buhay natin, kung may sakit sa mga family natin, you are able to heal them. Just pray for them by the name of Jesus, and they are able to be healed. And over your financial, minsan nawala ka ng trabaho, but you have the authority to declare to yourself that God is able to bless you and God is able to give you the better job because God has given you the authority. So start today to exercise your authority as you were able to start seeing the miracle of Jesus sa buhay mo. Amen. And the second, we're going to, Jesus have the miracle of compassion. Jesus have full of compassion toward all mankind. And this is our God. And this is the truth. God loved us so much that He died on the cross to save us. Yes, Jesus have the authority to do all things. But Jesus didn't use His authority to command us to do all things. Pero Jesus used His authority to serve us, to help us, to strengthen us. So this is our Jesus Christ. God have the authority over the heaven and earth, but yet He is the God of full of compassion. He have the compassion toward all the people, toward you and me. This is our God. In the book of Luke chapter 5 verse 12 to 13, sinabi yan dito. Isang araw na nasa isang bayan si Jesus, lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumuhod itong sa harap niya at na makaawa na pagalingin siya. Sinabi niya, Panginoon, kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis. Hinahawak siya ni Jesus at sinabi, gusto ko, luminis ka. At gumaling agad ang kanyang sakit. Jesus healed the leprosy man. So Jesus have the compassion toward all the mankind. Sino naman yung may sakit lumapit kay Jesus Kristo? Jesus have all the compassion and He want to heal us. Naawa niya sa mga tao. Naawa niya para sa atin. And because of the compassion of Jesus Christ, He is able to heal our broken heart. He is able to heal our broken marriage. He is able to heal our sickness. Kahit ano naman yung situation meron tayo ngayon, God is able to heal us because He have the compassion toward us. Naala ko in the book of John that God raised Lazarus to life kasi namatay na si Lazarus noon. Pero yung kapatid ni Lazarus, which Mary and Martha, sobrang close nila kay Jesus. And the moment, naiyak sila dahil numatay na yung kapatid nila, which is Lazarus. So, in that time, naiyak sila kay Jesus Kristo. Sabi nila kay Panginoon, Lord, kung maaga ka lang darating, hindi namatay ng kapatid ko. And that moment, Jesus was moved. Jesus wept. Umiyak si Jesus. So, do not think that when you are having the hard time, you are just alone, that no one can help you. Pero, remember that whatever that situation that you may facing today, Jesus is with you. Kahit malungkot naman na isa ka lang sa kwarto, di mo alam ano dapat gagawin mo sa mga situation mo. Remember that God is with you. Hindi ka lang maiyak sa isa, pero kasama ka si
Panginoon Jesus Cristo. Umiyak din siya para sa iyo. So God is a God of full of compassion. Dahil sa compassion niya sa mga tao, namatay niya sa krus para sa atin lahat. Because of His compassion, because He loved us so much, that He don't want to see us suffer. Then ginagawa niya lahat para sa atin lahat. So ngayon, in the book of Matthew chapter 9, verse 35 to 36, nilibot ni Jesus ang mga bayan ay nayon. At nangara siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya maganda balita tungkol sa panghahari ng Diyos. At pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karanaman. Nang makita ni Jesus ang nagpakaraming tao, naawa siya sa kanila. Dahil napakarami ng kanilang mga problema, pero wala mang lang tumutulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pasto. So Jesus have the compassion for the one who is lost. Nakita niya yung mga tao na madami sila problema, pero walang naman tao na pwede tumulong sa kanila. He have the compassion to them, naawa siya sa kanila. So in the same way, kung meron naman tayo problema, lumapit tayo kay Panginoon. Kasi Jesus have the compassion toward us. He want to help us and He want to be with us. Hindi lang tayo na kailangan na maisa lang tayo maiyak. Pero remember that Jesus is away with us because He have the compassion toward us. So in the same way, when Jesus have the compassion toward us, we, mga anak niya, we need to have the compassion toward other people as well. We need to help those who is need. Kailangan tulong tayo yung mga tao na kailangan. Kailangan tayo ng bibigay yung mga tao na wala. Kailangan din tayo hanap na yung mga tao na wawala. So let us have the compassion like Jesus. Parang worship song yung kanta kanina. If more of you mean less of me, take everything. Let us learn to be more like Jesus, to have the compassion toward all the mankind. Amen. Now let me lead you to the third point natin ngayon. Jesus have the miracle of divine forgiveness. In the book of Luke chapter 5 verse 17 to 21, sabi niya dito, isang araw, habang nangangaraw si Jesus, may mga parisyo ay mga tagapaturo ng kautusan na nakaupo malapit sa kanya. Nanggaling ang mga ito sa iba-iba bayan na Galilea at Judea at maging sa Jerusalem. Talay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para mapapagaling ang mga may sakit. Verse 18, may mga tao dumating na buhat-buhat ang isang lalaking paralitiko na nasa higaan. Sinikap nilang ipasok ito sa bahay upang ilapit kay Jesus. Pero hindi sila makapasok dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa bubong at binutasan ito. Pagkatapos, ibinaba sila sa harap ni Jesus. Ang paralitikong nakahiga sa kanya higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Sinabi ng mga parisyo at mga tagapaturo ng kautusan sa kanilang sarili. Sino kaya ang tao ito na lumalapas tangan sa Diyos? Nakapapatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang. Pharisee and mga teacher, hindi sila alam si Jesus Christ is the God, that He is able to forgive our sin. God is a God of full of grace and mercy. Kahit anong kasalanan meron tayo, God is able to forgive us. And He want to forgive us. So in the same way, kung may mga tao, nagkasala sila sa iyo, learn to forgive like how Jesus forgive. Alam ko hindi siya madali. Lalo na yung mga tao na sobrang mahal natin. Naksaktan sila sa atin. Hindi tayo madali na natanggap. Hindi tayo madali na tanggap o forgive them. Pero, Jesus show us how He forgive us. And I remember last 2 weeks, meron tayo small Holy Spirit encounter. On that time, I have mixed emotion na. Nasaktan ako dahil sa mga tao na sobrang mahal ko.
They are so harsh. They are so hard to understand. And then when I worship, and then nakita ko yung pangalan ni Jesus. At night, when I worship, I look at the name of Jesus, ang pangalan ni Jesus. And I worship God. I bend out my situation to God. Sabi ko, Lord, hindi ko na intindihan. Hindi ko na intindihan yung mga tao. Hindi ko na intindihan yung mga problema ko. Pero I look to Jesus. I look to the name of Jesus. Then suddenly, the Lord showed me this picture. The name of Jesus become the cross. And Lord is telling me that I suffer on the cross so that you may have life. And suffer on the cross to forgive you. Even though I am so weak, but Jesus able to forgive me. Even though I'm a sinner, but Jesus able to forgive me. Who am I not to forgive those who hurt me? So Jesus want me to do the same thing to those who hurt me. And Jesus told me, this is how I love you. I died on the cross. I chose to love you and I chose to forgive you. Now, this is your time to choose to forgive others. This is your time to choose to love those who hurt you. Amen. To be more like Jesus. Marahil ikaw yung may kasalanan. Yung mga tao na mahal mo, umalis sila dahil yung kasalanan mo. And God don't want you to have this guilty feeling. And God don't want you to condemn yourself. To sit in the dark room by yourself alone. And Jesus come to bring a light for you. And He want to forgive you. In the same way as God forgive you, Jesus also want you to forgive yourself. Learn to forgive yourself because Jesus has forgive you. Amen. Now let me bring you to the last point. Jesus has the miracle of resurrection. Remember yung sinabi ko yung kanina, Jesus raised Lazarus from death to life. And Jesus, umiyak si Jesus noon kasi He have the compassion to Mary and Martha, yung kapatid ni Lazarus. So God have full of compassion to all the mankind. And that time, He also able to bring death to life. So Jesus has the miracle of resurrection. Nabi in the book of John 11, verse 43 to 44. Pagkasabi niya ito, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. At lumabas na ang namatay na si Lazarus na namabalo pa ng tela ang mga kamay at paa. Ay may takip na tela ang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at palakarin. And that time, when Lazarus nabatay siya, syempre yung mga tao na patay noon, nabalot sila sa mga tela. So that time, Jesus have the power to bring death to life. Sinabi niya kay Lazarus, isip niyo yung Lazarus, napatay na siya ng 4 ng araw. Nasa tomb na siya. Pero Jesus have the power to command the death to rise again. Sabi niya dito, Lazarus, lumabas ka. So, lumabas si Lazarus. So, in the same way, if God is able to bring death to life, God is able to restore your death situation as well. Sa mga asawa, minsan pwede ka sinabi, yaan mo na yung asawa ko, wala ko na paasa. Hindi na siya babago. Yaan mo na yung asawa ko, kahirapan na ako. Parang ayaw ko na. Pwede ka din na sinabi, wala ka na paasa. Pero remember, Jesus bring the death to life. Minsan kala mo, wala ka na paasa ka asawa mo. Pero God is still able to bring the death situation to life again. Sa mga life group leader, minsan kala nyo, wala na paasa sa mga life group mo. Kasi hindi ka nakita yung mga fruit na bigyan ni Panginoon. Kala nyo yung mga tao, yung mga mentee nyo, mawawala na. Pero remember that when God is able to bring the death to life, and God is able to do something great sa life group mo din. And God is able to do something great sa buhay mo. Amen. And our God is so powerful. God is able to destroy your enemy and give you the life of victory. So Jesus defeat the enemy and bring the death to life. Jesus has won the victory.
toward all things. So Jesus is the same that He able to won that victory for you. And you are able to live in the victory that God has given to you. Amen. So today, let us live in the victory that God has given to us. Amen. And today, I want to end this sermon with this. Always remember the miracle of Jesus. The miracle of authority. The miracle of compassion. The miracle of forgiveness. And the miracle of resurrection. Always lean in the miracle of Jesus Christ. And as we learn to live in the victory that Jesus has won for us, now I want to pray for each and every one of us that God is able to restore that whatever that you lost, and God is able to bring every disappointment to life again, and God is able to bless you and give you hope again. So let me pray for you. Amen. Let us bow our head. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Lord, we thank you for your word, that your good deed toward us of Jesus. And God, Lord, as you have the miracle of authority, as you have the miracle of compassion, you have the miracle of forgiveness, and the miracle of restoration, of Father, God, Lord. Lord, help us to be more like you, Jesus. And God, Lord, as you give us, oh Father, God, Lord, the authority to do all things, oh Father, God, Lord, we will continue to do the good work for your kingdom, Jesus. And God, Lord, I declare, Father, God, Lord, your victory, oh Father, is upon us, Jesus. Your victory is upon our family, oh Father, God, Lord. And God, Lord, as you say in your word, oh Father, you forgive, oh Father, so we are able to forgive us and other, Jesus. And God, Lord, I pray, oh Father, God, Lord, teach us to forgive ourselves. Teach us to forgive others as well, Father. Lord, just thank you, Father, God, Lord, for this day. Lord, we will just fix our eyes on you alone, Jesus, because you are the God who loves us so much, oh Father. Lord, we thank you for your love toward us. Lord, just to commit, oh Father, God, Lord, our day, our people into your hand. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Now, there's another group of people that I want to pray for. Marahil ikaw yung may relationship ka Panginoon dati. Pero dahil malamig na yung apoy mo kay Panginoon, dahil sa mga problema, dahil sa mga disappointment sa buhay, and today you say that you choose to come back kay Panginoon. O marahil na ikaw din, yung walang relationship kay Panginoon dati pa, pero you choose to come to Jesus, come to see the goodness of God. And today, let me lead you sa itong prayer na to. Itong prayer na to, walang siya magic, pero basta yung itong prayer na to, galing sa puso nyo, at galing sa bibig nyo, as you praying kay Panginoon. So, let us pray together. Dear God, inaamin ko na po ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Dakilang Ama, salamat po sa pamamahal mo sa akin. At tinawa mo ko anak mo. Salamat binigay mo si Hesus Kristo na mamatay sa krus para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Hesus Kristo, tinatawag kita, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapalitas. Gawin mo po akong isang nilalang na ayon sa kalooban mo. In Jesus' name. Amen. Congratulations dahil na meron na kayo ng citizenship of the kingdom. And welcome to the kingdom of God. So maraming salamat. So kung meron kayo talungan o meron kayo prayer that you want us to pray for you, please message us in our Hope Bataan Facebook page so we are able to pray for you. Maraming salamat po mga kapatid. And pray that may the Lord bless you and may the Lord keep you. And God bless you and see you next time.